Dalawang bagay ang nangyari isang taon na ang nakakaraan ngayong buwan. Sa likod ng mga gate na yan, natalo ako ng $40,000 sa pagbenta ng Ferrari na walang minimum price. Isang taon na ngayong buwan, nabili ko ang dream car ko kasamang tatay ko. 1 milya lang mula rito. Maaring kakabili ko lang ng isang Lamborghini at posibleng ito na ang pinakamurang Gallardo na nakita ko. Nagsimula ako mag-bid ng $50,000. Tara, tingnan natin. Nandun lang yon. Dapat ay paparating na ito anumang sandali. Naririnig ko na yata dito mismo. Diyan sa bintana, ako ang highest bidder sa Lamborghini na ito sa $60,500. Umaandar na ito. Tumaya ako ng $1,000 para sa kotse, kaya lalampas na ako ng $61,000. Pero para sa isang Lamborghini Gallardo, ayos na rin. Sa video ngayon, ibebenta natin ang Lamborghini Gallardo, pero hindi ito no reserve at hindi dito, kundi sa dealer auction. Bukas ay highline na bentahan ng mga kotse na higit sa $100,000. Ginagawa nila ito taon-taon sa parehong linggo ng Barrett-Jackson auction. Imbes na ipa-auction ang Ferrari o Lamborghini na walang reserve at highest bidder ang mananalo, dadaling ko na lang ang Lamborghini sa dealer auction ko kung saan may totoong pera. Pwede ko itong ilista na walang reserve, mabenta sa araw din na yon at agad makuha ang bayad. Sa video ngayon, part 1 ito. Ilalabas natin ang kotse mula sa garahe ko. Bubuhayin natin ulit ito matapos ng ilang buwang nakatangga. Pupunta tayo sa dealer auction. Spoiler, nakabili na ako ng ilang kotse. Sasama kayo para makita kung anong mabibili sa halagang mas mababa sa $10,000. Pagkatapos, dadalhin natin ang kotse na ito doon para sa auction bukas. At sino ang nakakaalam? Ibebenta ba natin ito? Bibili ba tayo ng iba? Malalaman natin yan sa dulo ng video na ito. Ako nga pala si Flying Wheels. Tara, simulan na natin. Isang taon na ngayong buwan mula nang bilhin ko ang 2006 Lamborghini Gallardo Spider na may 34,000 milya. Hindi ganito dati ang kondisyon nito nang bilhin namin. Noon, sobrang sira at magaspang talaga ito. Gumagana ang bubong at umaandar pero matagal nang hindi napapatakbo at parang luma na ang gasolina. Nalaylay lang ang door handle. Halos tanggal na ang glove box at may itim na dumi sa lahat ng leather na upuan, pati hindi maganda ang pintura. Habang pinag-uusapan ang pintura, sirang-sira na rin ang harapang bumper at basag ang grill. Nagkaroon ng maliit na bangga doon, kaya inayos namin ang lower bumper at mesh grill. Ginawa rin namin ang full paint correction ng kotse at pinalitan ko lahat ng 4 na gulong. Bago na lahat ng gulong, may wheel alignment, inayos ang door handle at full service na ang kotse, kaya napakaganda na nito. Ibang-iba na ang sasakyan na ito kumpara nung binili ko ito isang taon nang nakalipas. Ngayon, na-enjoy ko na ito. Hindi ako sigurado kung gusto ko talagang ibenta ito. Pero kung sakali, na yung linggo ang tamang panahon dahil may Barrett-Jackson at dealer auction. Lahat ng tao mula sa iba't ibang parte ng bansa, lalo na mahilig sa kotse, lumilipad dito ngayong linggo. Lahat ng dealer nauuna ng ilang araw para gumastos ng pera. Madaling-madali lang, dadaan ang kotse na ito sa auction at titingnan natin kung mabebenta ito. Ngayon, balikan natin ang kaninang umaga para makita kung ano ang mga kailangan gawin sa kotse na ito para makarating ito sa kalagayan nito ngayon. Ang daming nangyayari sa video natin ngayon. Kaya una sa lahat, susubukan nating ihanda ang Lamborghini dahil ibebenta ko na ito. Isang taon ko na itong hawak, sobrang mahal ko ang kotse. Pero hindi ko naman ito masyadong nagagamit. At sa totoo lang, wala naman ni isa sa inyo ang may pakialam na may Lamborghini ako. Kaya alisin na natin ito, mag-move on na tayo. Pupunta rin tayo sa dealer auction. Titingnan natin kung ano ang mabibili natin ngayon. Paborito kong araw ng linggo ito, Lunes. Pupunta tayo sa isang ordinaryong dealer auction para makita kung ano ang pwede nating mabili. Sasabihin ko rin, may nabili kaming 1 o 2 bagay at nagkasakit ng ulo kami sa GM Chevy. Pagkatapos, pupunta tayo sa supercar auction para ihatid ang Lamborghini at tingnan ang lalabas bukas. Sa part 2, doon natin ibebenta ang Lamborghini teaser. Ibebenta ko ito sa may pinakamataas na bid na yung Barrett-Jackson Week. Isasama ko ang mga anak ko sa auction para makita kung makakabili kami ng astig na araw-araw na kotse. Wala akong ibebenta dun ngayong taon kaya excited ako. Balik agad tayo at ihahanda ang Lamborghini. Nakakainis talaga. Hindi ko talaga naramdaman na na-enjoy ko itong kotse ng gusto ko dahil madalas sobra akong nagtatrabaho at nauna ang sports. Matagal nang nakatingga ang kotse at hindi ko nagagamit. Kailangan talagang gamitin ng ganitong kotse kasi kapag hindi, may masisira. Halimbawa, kapag hindi ko ito ginagamit, minsan di na gumagana ang bubong. Tuwing gusto kong gumana ito,
Kapag hindi ko ginagamit ang kotse, hindi gumagana ang gubong. Tuwing ginagamit ko ito, laging may kailangang ayusin. Kaya sa tingin ko, oras na para pakawalan ko ito. Nagbabayad pa ako ng storage para sa Viper ko, pero hindi ko naman ginagamit dahil nakaimbak lang. May espasyo ako dito at may kotse na di ko ginagamit. Ayokong tanggalin ito kasi mahal ko ang kotse na to. At ganun na lang, hindi na ito kotse ko. Ay, alikabok lang pala. Ang wild. May naisip ako, pero di ako sure kung baduy o gagana. Sa taas ng taillight na ito, makikita mong pudpod at basag na. Yung bagong Lamborghini, itim dito at may taillight. Gamit ako ng carbon fiber tape para takpan ibabaw. Astig ba o baduy? Hindi ako sure, pero di maganda yung dati. Mas okay siguro ito. Lalagay ko rin sa kabila. Tignan natin. Parang gusto ko, iiwan ko na lang. Ngayon, iinitan ko ito para dumikit. Gusto ko siya, lalo na pag natatamaan ng ilaw. Maganda siya. Ginawa ko ang channel na ito para talakayan ng kotse, negosyo at matalinong desisyon sa pera. Pati na rin ibahagi ito sa mga anak ko. Nakakatanggap ako ng notification sa cellphone kapag may binili sila salamat sa Cash App. Hindi lang basta app ito. Pwede rin silang kumuha ng debit card at gumawa ng sarili nilang disenyo sa app para sa card nila. Kaya gusto nila ito. Ginawa ko rin yon. Ang Cash App at ang Cash App Card ay available para sa mga kabataang edad 13 hanggang 17 at kailangan ng sponsorship mula sa kwalipikadong magulang o guardian. Ang gusto ko bilang magulang o pwede mo rin gawin bilang sponsor ng account nila, pareho kayo ng anak mo ay may 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, fraud monitoring sa inyong mga balanse. Kaya kapag may napansin akong kakaiba sa mga account ng mga anak ko, kaya akong i-lock ang card nila agad mula sa telepono gamit isang tap. I-download ang Cash App sa link sa description o i-scan ang QR code para makapagsimula na. Sa limitadong panahon, ang mga bagong customer ng Cash App ay maaaring kumita ng $1 kung gagamitin nila ang code na CASH10 sa kanilang profile sa pag-sign up at magpadala ng $5 sa isang kaibigan sa loob ng 14 na araw. May mga kondisyon na kailangang sundin. Salamat sa Cash App. Salamat din sa inyong lahat sa inyong suporta. Tara na at simulan na natin ang video. Sige, nandito tayo sa shop ko at gagawin ko ang ilang touch-up sa mga bahagi na may puting chip na napansin ko habang nilalagay ito. Wow, anong nangyari dito? Aayusin natin yan dahil masakit sa mata. Heto ang brick kong Tesla. Tara sa garahe, kukunin ko ang Dr. Color Chip Kit para may touch-up ko yan. Naroon din ang Viper project na walang dashboard. Pipinturahan natin ng satin black ang buong dashboard kasi kilala silang laging sira. Kita mo kung gaano sila kalaspag. Kaya satin black lang, liha, gasgasin, hugasan, tapos isang pantay na kulay. Meron din tayong Z3 project at ang ating Dollar Jaguar project. At ito ang Dr. Color chip ko. Aalugin ko lang at maglalagay ng kaunti sa aking mini brush. Lalagyan ko lang yung spot na yon. Ayan na, hindi ko rin gusto yon. Ayan na, mas maganda na talaga. Tinitinan ko itong kotse habang pumaparada. Lahat sila binigyan ako ng sipol na parang catcall. Ayokong ibenta ito. Isa itong obra maestra. Ang ganda-ganda ng kotse na to. Ayokong ibenta. Grabe, ang galing. Gustong gusto ko talaga. Magkakaroon pa ng iba, Craig. Malinis na ang gulong at loob. Ngayon, panahon na para sa pinakaayaw ng lahat. Nasa Lamborghini ako, nakakagastusan lang ng $2,000 sa paint correction at ipinasok sa drive-thru car wash. 2,600 pa ito pero ayos pa rin ang soft top. Hindi mangyayari yan sa Corvette na ikinagulat ko. Hindi magagamit ang soft top. Mukhang napaaga ang sabi ko ha. Salamat, handa na akong ibenta to. Subukan natin ang front end lift. Tinaas ko na, nakaangat na ang gulong at bintana ko. Nakalimutan ko ang may front end lift pala ito. Heto na. Bahagi na lahat. Lahat ng auto detailer na inis. Lagyan daw ng gas-gas at swirl marks ang bagong linis at paint corrected na Lamborghini. Ang tanga. Naririnig ko talagang kinakalmot ng mga roller ang pintura ko pagdaan nila. Hindi ako madalas naiilang pero dun talaga ako napangiwi. May problema ako. Mahal ko ang kotse na to. Nagdadalawang isip ako kasi gusto ko ito, mahal ko ito at napakaganda nito. Hindi pa ako nagkaroon ng ganito kaganda dati. Obra maestra ito. Craig, laging may bagong dumarating. Ibenta mo na ito, bumili ng iba, mag-move on. Yan ang trabaho. Bukas na ang sale ng mga sasakyang lampas sa $100,000. Pinayagan akong isali ito kahit high-end na kotse. Bukas ang sale ng mga sasakyang lampas sa $100,000 at Miyerkules ang Highline sale at Huwebes ang Barrett Jackson.
Dadali natin ito sa auction na yon kahit late na. Ipapakita ko muna sa inyo ang laman ng auction bago tayo pumunta sa ibang auction. May dealer auction na abot kaya ang presyo malapit dito mamayang tanghali. Bago tayo pumunta sa West Palm Beach, dadaan muna tayo sa auction para makita kung anong pwede nating mabili para sa regular na inventory na kumikita. Napakaganda nito, astig talaga ng kotse at okay lang sa akin ito. Sana gloss black vinyl na lang ito. Mas maganda sana ang itsura kaysa carbon fiber. Pero mas maganda na ito kaysa dati sa tingin ko. Kumpara sa parang, ewan ko, wasak na mga taillights. Ewan ko, sana gloss black vinyl na lang yon. Grabe. Ibinebenta ito. Oh, salamat. Salamat, oo, meron ako. Oh, tama oh. May totoong problema ako ngayon. Sa bawat stoplight na hinihintuan ko, may lumalapit sa akin, nagbibigay ng thumbs up at may sinasabi. Pumasok ako para mag-lunch bago ang auction na pupuntahan natin na yon. Pagkaparada ko, nilapitan ako ng bartender at may-ari at sinabi, yan ang dream car ko. Sabi nila, magugustuhan ng anak kong 7 taon niyang kotse. Sabi ko, oo, nung 7 taon ako, gustong gusto ko rin yan. Kaya ako bumibili ng ganito. Akala ng iba, nagyayabang lang ako o may kinocompensate pero hindi. Pangarap ko talaga to mula bata. Noon may Hot Wheels at mga poster ako. Ngayon, bilang isang totoong adult, meron na ako nito. Hindi pa rin ako makapaniwala. Gustong gusto ko talaga at sobrang saya ko tuwing lumalabas. Isang 85 anyos na lalaki at asawa niya gamit ang walker humanga sa kotse ko. Nilapitan ko at sabi ko, binibenta ko yan. Sabi niya, siguradong gusto mo yan? Sabi ko, oo, gustong gusto ko. At yung ideya lang na nirerespeto ng mga tao, pinahahalagahan nila ito. At bawat bata, bawat batang lalaki, gusto ng Lamborghini. Kaya kapag sinasabi ng mga babae na, ay nag-overcompensate siya para sa kung anuman, hindi totoo yon. Para sa kahit sino nakakaintindi kung paano makamit ang mga ganitong bagay, gusto mo talaga yon. May Hot Wheels ka dati, may poster ka, tapos ngayon sa totoong buhay, wala nang katulad nito. Parang ayoko nang ibenta itong kotse na to. Mahal ng lahat ang kotse na ito, pati ako. Sige, nandito na tayo sa auction. Ayaw kong iparada ang bagong linis kong kotse sa alikabok, kaya sa Volkswagen dealer ko muna ipaparada. Alam mo ba, kahit Italian sports car ito na may nag-aalab na toro at badge ng Lamborghini, produkto talaga ito ng Volkswagen. Sa tingin ko, tama lang iparada ko ito sa Volkswagen dealer. Audi R8 Volkswagen Gallardo. Halos magkapareho lang ng kotse. Lamborghini Urus, Volkswagen Tiguan, yung malaking Tiguan, pati Volkswagen Atlas, halos pareho rin o magkapareho ng platform. At pati na rin ang Bentley Bentayga, Audi RSQ8 at Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne Turbo, lahat sila ay pareho ng platform. Lahat sila pagmamay-ari ng Volkswagen. Grabe, pati Lamborghini. Tama ako, di ba? Oo, at dito yung ayaw kong iparada. Masisira na ang sapatos ko pag natapos to at ayoko mangyari rin yon sa kotse ko. At gaya ng sinabi ko, sa typical na estilo ng Volkswagen, ito ay isang Porsche Macan Turbo S na sa tingin ko ay pareho rin sa Volkswagen Taos. Pero ito ay may 3.6 na litro na twin turbo V6 na makina na may 400 horsepower mula sa maliit na SUV na to. Ang galing nun. Makikita mo kung paano tumataas ang antas mula sa Volkswagen Atlas, kaya ano ang susunod mo makukuha? Makukuha mo ang Audi RSQ8, tapos ang Bentley Bentayga, pagkatapos ang Porsche Cayenne GTS o Turbo, at pagkatapos ang Lamborghini Urus. Pareho lang ang konsepto ng Macan at iba pa. Volkswagen din ang Panamera. Maayos ang negosyo ko sa mga Escalade, lalo na yung mataas na mileage. Sinasabi ko yan kahit nakakagastos ko lang ng $5,000 sa makina, $5,000 at $500 para sa makina ng isang Cadillac Escalade, pero madali silang ibenta at abot kaya talaga. Sulit na sulit kung makakuha ka ng maayos na unit. Hindi naman palaging maganda ang makukuha mo, sa totoo lang. Mas madalas, hindi maganda ang nakukuha mo. Ngayon, sa nakakatuwang usapang makaparehong platform, tulad ng binabanggit ko kanina, ang Infiniti na ito ay gawa rin ng Nissan. Kaya ang Infiniti QX80. Kagaya lang ito ng Nissan Armada. Ito ang nakakatuwang detalye rito. Hindi ako fan ng Nissan pero sulit talaga sa presyo, kaya mahirap tanggihan. Sa tingin ko, hindi pa nagbabago ang platform na ito mula 2004. Sa platform ng Armada, alam mo yon, nakakakuha ka ng mas bagong teknolohiya at mas bagong mga ilaw sa harap at iba pa. Pero sa tingin ko, yung mismong platform ay Nissan Armada pa rin mula noong mga 2004. At kahit itong interior para sa 2019 ay medyo luma pa rin. Hindi ito mukhang 2019. Maraming mga 2019 na kotse ay parang 2025 na ang itsura. Sulit talaga ang ganitong kotse.
Naghahanap ako ng bagong kotse para kay Mrs. kasi tumataas na ang milyahe at edad ng Escalade niya. Siguro panahon na para magpalit. May problema ako na nagdudulot ng kaguluhan. Yung Lamborghini, maraming nabuksang oportunidad. Mas marami pa kaysa sa ginastos ko. Yung mga nakilala at natutunan ko, parang ganito. Sumasama ka sa mas magagaling sa'yo. Hindi ibig sabihin na mas magaling ka, kundi may mga mas maganda ang nagawa o ibang desisyon. Marami kang matutunan sa kanila, pati sa kanilang desisyon at pagkakamali. Ipinapakita ko sa'yo ang mga pagkakamali ko para matuto ka. Kakakuha ko lang ng email mula sa Lamborghini Palm Beach. Ngayon, siguro ako ang may pinakamura o isa sa pinakamurang Lamborghini sa bawat event ng Lamborghini. Pero hindi naman yan mahalaga. Lamborghini pa rin yan. Naka-yacht cruise na rin ako. Nakarating na ako sa race car events at inimbitahan ako sa bull run papuntang Polo sa Wellington para sa mga may Lamborghini. Sumali ngayong Sabado. Paalala sa mga may-ari ng Lamborghini. Huwag palampasin ang Polo Rally. May magagandang kasama, masarap na pagkain at aksyon sa alas 2:45 kita-kit sa Lamborghini tapos rally papunta sa Polo event. Limitado ang slots, magpa-RSVP. Isa lang itong event kung saan makikihalubilo ka sa mga nagtagumpay sa buhay. Yan ang pintong binuksan ng Lamborghini para sa akin at kapag ibinenta ko ito, parang sinarado ko na rin ang pintong yon. Wala namang ganyang event ang McLaren tingin ko. Sa Ferrari, iba rin ang mga tao. Sobrang na-enjoy ko lahat ng Lamborghini events. Kung ibebenta ko ito, sarado na ang pintong yon. At mas malala pa, 1 taon kong pinaghirapan para gawin perpekto ang kotse na yon. Nung pumunta ako sa Sebring race, talagang luma na ang kotse na yon. Luma na ang mga gulong at may mga bitak na dahil sa panahon. May bitak din sa bumper. Ang dami ko nang nagawa sa kotse na yon nitong nakaraang taon. Kaya ngayon ay talagang presentable na siya. Pwede ko na siyang dalhin sa car show at mapahanga ang mga tao. At ngayon, ibebenta ko na siya. Magaling talaga ako pagdating sa mga Tahoe at Suburban. Uy, Civic SI o Type R? Hindi, SI lang, di ba? 2011 SI Type R Civic. Oh, gustong gusto ko yung paghahanap ng pangit. Hindi, kabaligtaran. Gusto kong makita ang maganda sa pangit. At itong kotse na ito, pangit talaga. 2018 Tahoe, pero parang simprayhan lang ang pintura. Mukhang may kumuha ng spray paint at pininturahan lahat. Baka mas pangit pa ito. Yung bubong, nilagyan ng peel coat ng kung sino, kaya nagbabalat na. Peel coat din to. Peel coat din yan. Hindi yan wrap. Talagang sobrang pangit nitong bagay na to. Si Nacho, baka kailangan pang gumugol ng matinding oras para buhayin ulit to. Gusto ko yung mga gulong na yon. Sige, nagsimula na ang auction. Pasok na tayo sa loob. Kailangan kong bumili ng kahit ano. Tignan natin anong makukuha ko. Lagi akong maganda ang kita sa mga truck. Yun ang alam at ginagamit ko. Para kang bumibili at nagbebenta ng mga bagay na kabisado mo. Kaya doon ako nakatutok. Wala pa akong nabibili kahit isa. Pero nakatutok lang ako sa mga truck at pinagmamasdan ang merkado at mga presyo. May Mustang na 6-cylinder din. Pwede rin nating tingnan yon. Ang labo lang na gumagawa na sila ngayon ng mga ito na 4 na silindro. Parang ang weird para sa akin. Ganon din sa mga Mustang. Yung mga Fox body dati 4 na silindro, tapos na yon bumalik na naman sa 4 na silindro ang mga Mustang. Hindi ko na tinuloy itong Wrangler. 221,000 milya. Sa tingin mo, magkano ang halaga nito? 2014. 221,000 milya. Astig ang itsura. Magkano kaya yon? Huminto ako sa pagbid sa 5,000. Halos 250,000 milya na ang Wrangler na ito. Kahit 2014 pa. Magkano kaya? Pe-6,000, pe-7,000 at 500. Magkano kaya ang bentahan nito sa retail? Binili ko ang 2019 Chevy Silverado LT na may 5.3 litrong V8. Gusto ko talaga ng V8 kaysa 4-cylinder turbo. Tela ang loob at 14,000 ang bayad ko. 2019, 132,000 milya na ang tinakbo. Basta maayos ang lifter o cam, okay ito. Pick up na may 5.3 litrong V8 bagong body style, magagandang gulong. Masaya ako dito. Bagong Goodyear gulong, walang kalawang. Ibig kong sabihin, yung katotohanan ng Goodyear at linglong ang gulong nito, marami nang ibig sabihin yon. May perpektong vinyl tonneau cover. Isang may-ari lang, walang aksidente. Kung ano man yung Texas edition, wala akong alam doon. Ay nako, paano ko yun hindi napansin? Plastic lang naman yan na cover, di ba? Oo, glossy na itim na plastic na cover. Kaya mag-order tayo ng isa niyan. Paano ko yun hindi napansin? Sige, bibili ako ng isa. Mukhang yun lang ang sira ng truck. Heto na, passenger side front bumper end cap extension trim. 38.79 sa Amazon. Na-order ko na, darating sa 2 araw. Oh, nagbibid ako sa Escalade. Ito hindi. Walumpu, 100, 1,000, 1,000 ng pera.
Binili ko ang pinakamurang bagong body style na Escalade, 2017 model na may 170,000 milya. Nagbayad ako ng 8,000 plus bayarin. Siguro mga dolyar 500 para sa 2017 Escalade na naka 22 pulgadang gulong, pwede kong subukang ayusin ang pintura. Katulad ng iba ko, kupas ang bubong at hood. Kailangan natin itong gamitan ng compound ng maayos para maibalik ang itsura. 172,000 milya. 2017 magagandang gulong. Ibig kong sabihin, sa 170,000 milya, ano pa bang aasahan mo? Medyo gamit na rin pero di naman sobrang sama. Kung maayos ang takbo, kambyo at walang problema sa cam o lifter, panalo tayo dito. Lahat ng sasakyan sa auction ay bayad na. Gumastos ako ng halos $24,000 na yun. Nasa akin na ang mga susi ng dalawang sasakyan. Tingnan natin ang Texas Edition na Silverado. Amoy at mukhang bago pa talaga ang kotse. Ibig kong sabihin, lahat ng bagay dito ay mukhang bago, amoy bago. Pati ang manibela mukhang bago at amoy bago. Kaya tingin ko, panalo ito. 2-wheel drive na lang pero 5.3 litro ang V8 naman. 2-wheel drive na lang. Nasa Florida naman, kaya sino ba ang may pakialam? Ang ganda ng bagong truck na ito. Baka ako na lang mag-keep. Siguro papalitan ko na yung RAM ko. Sige, tingnan natin ulit ang Escalade. Panalo ito kasi pinakamurang Escalade na nakuha ko sa ganitong body style. Gusto ko na bumababa presyo nila. Subukan natin buksan pero hindi ito perpekto. Palaging nagwa-warp ang mga yan. Heto ang glove box, bumubukas naman. Tingnan kung may window sticker. Walang sticker. Yung dalawa kong Escalade dati ay 2015, kaya mas bago ito ng 2 taon. Oo, may 20,000 milya na mas mataas ang tinakbo. Pero pang babae talaga ang sasakyan na to. Tingnan mo yung maliliit na bedazzled na takip ng valve stem. Sa tingin ko, masaya itong ibalik. Nagawa ko na ito sa isang taho at gagawin ko ulit dito. Ililipat muna natin ito, tapos dadali ng Lamborghini sa dealer auction. Maganda ang simula, umandar agad ang Escalade at may reverse na. Subukan natin ng mabilisan, may aircon din tayo. Dito sa mga lubak, pinakamagandang subukan ang suspension, ball joints at tie rods. Kasi dito mo agad maririnig at mararamdaman kung may sira. Nakakonekta ang Wi-Fi hotspot. Nagbayad sila para dito. Ay grabe, may mga kiskis. Yan ang tunog ng 170,000 milyang kiskis ay. Grabe. Pero hindi naman lumalabas na may service suspension. Kasama pa ang Cap Isa debit card niya. Susubukan ko kayang gamitin para sa gas? Hindi, syempre hindi. Tara na guys. Sa tingin nyo ba gagawin ko yon? Pero nandito pa rin ang debit card niya ngayon. Ang weird na iniwan niya yon dito. May captain's chairs tayo. Meron tayong natitiklop na third row, power folding third row pa. May DVD players tayo. May navigation din. Nandiyan pa ang helmet ni Tony Stark. May barya tayo. Hindi, may token tayo sa car wash. Ano yon? Canada? San galing yon? Kayo na magsabi, saan galing yon? Hindi ko alam. Sige, isara mo na yan. Una kong aalisin ang mga bagay dito, lalo na ang bedazzled na gamit. Mamaya na ang iba. Headphones, remote, nag-shift, walang sablay. Ngayon, tingnan naman natin ang Silverado na sa totoo lang ay tingin ko ay panalo. Medyo sobra ng mga 1,000 ang bayad ko, pero binabayaran mo talaga ang kondisyon. Bagong-bago ang itsura, amoy bago. Parang bagong truck talaga. Mukhang gagamitin ko na yung term na yan palagi. Bagong itsura, amoy bago, bagong truck. 2019, bagong body style sa 15,000. Sa tingin ko ay ayos na at kaunti lang ayusin. Gustong gusto ko itong pick up, parang bago pa. Isang may-ari lang, walang aksidente, 130,000 milya. Paandarin natin para makita kung may problema sa lifter, transmission o misfire. Mukhang okay naman. Ay, yung check engine light, hindi yan nakailaw kanina. Siguradong hindi yan okay mga tol. Grabe naman, hindi okay yan. Siguradong nagmi-misfire ito at ngayon may service brake light na rin. Pati ETC, EBC at ESC light ay nakailaw. Binili ko ito nung naka-green light pa. Isasak natin at tingnan ang resulta sa scanner. Kung binili ko ito nung green light pa, pwede ko sanang isauli. Sayang, pinakaayos at pinakamalinis pa yung truck, Chevy pa. Kayo talaga ang pinakamasama. Pangit ang produkto ninyo. Yung ganitong kalinis at gandang truck, di man lang umabot ng 130,000 milya kahit halatang inalagaan. Kita namang inalagaan ng dating may-ari ang sasakyan based sa kondisyon, pero hindi pa rin ito tumatakbo ng maayos at hindi rin tumagal ng 130,000 milya ng walang seryosong problema sa makina. Hindi lang nakailaw kundi kumikislap pa ang check engine light. Wala nang mas grabe. Alamin natin, cylinder 3 o 4 ba ang may misfire? P030 anim misfire, cylinder 6 ayos, astig. Sobrang basura talaga ng mga produkto ng GM. Hindi ka panipaniwala na gumagawa sila ng ganitong klase ng kalat, puro basura. Ang ganda ng itsura at ang ayos pa ng takbo ng sasakyan kapag bago pa at sobrang mahal pa.
Tapos mararanasan mo pa to pag umabot ng 100 at 30,000 milya ang sasakyang alaga naman. Isang may-ari lang, walang aksidente, parang bago pa, pero basura pa rin. Gustong gusto ko ang lugar na to, sobrang simple, ganito dapat ang mundo. Katulad ng mga maliliit na auction na to, harapan, kamayan at usapan lang. Walang komplikadong proseso na parang sabi ng guide ganito, kaya dito tayo susunod. Parang usapang lalaki lang ito, kaya ko gusto. Nabenta ito ng green light, mahigit 10,000 dolyar. Walang nabanggit na problema sa transmission, cam, lifters o misfire. Wala ring ilaw na naka-on nung binili ko. Sinabi niya na babawiin nila, tapos tinawagan ng sales manager at tinanong kung gusto mag-counter. Nag-offer ako ng 5,000 pero aabutin ng 5,000 at 500 dolyar ang pagpapaayos. Ginawa ko na ito dati sa Escalade pero sabi nila hindi nila kaya. Magbibid ulit ako dito sa loob ng 2 linggo. Alam kong may problema ito. Sigurado akong ibebenta nila ito bilang red light at i-anunsyo. Kami-kami na lang nagbibid. Alam na ang sira. Kinansela ang benta, binili ko ang Escalade. Dali na lang natin ang Lamborghini sa Highline Auction. Tingnan natin kung ano ang meron bukas at alamin kung ano ang magiging takbo ng natitirang araw. Ngayon, magdadrive ba tayo sa baybayin dahil nasa Lamborghini ako at pwede ko pa itong gawin ng isang beses pa? Diretso na tayo doon para maagang makarating at magawan agad ng condition report para bukas. Gawin natin pareho, kahit konti lang. Kita mo namang malapit na ako sa auction. Ano yon? May SF Siyam na po Ferrari na kararating lang sa trailer. Siguro isa sa lang yung bukas. Tapos may Aston Martin DBS din sa likod. Ay, ipagpapalit ko to para doon. Kaya oo, malapit na talaga tayo sa auction. Tingnan mo yung kotse na yan. SF Siyam na po yan, di ba? Grabe. Nandito na tayo sa auction. Nandyan lang mismo. Nasa likod ko lang ang Barrett Jackson. Barrett Jackson na ang magsisimula ngayong linggo. Dahil sa Barrett Jackson, dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karamihan ay dealer. Maraming dealer ang nauuna sa auction para makita kung anong mabibili bago gumastos sa retail dito. Dadalhin na natin ang kotse doon. Nakakabaliw isipin na 1 taon lang ang nakalipas, kasama ko pa ang tatay ko nagmamaneho dito. Ang saya ng karanasang yun. Mayroon akong dilaw na Ferrari, 360 at itong Lamborghini. At ibinigay ko sa tatay ko ang Ferrari at ako naman ang nagmaneho ng Lamborghini para mag-ikot sa West Palm Beach. Dinala ko siya sa steak dinner. Astig ng pakiramdam at ganda ng karanasan. 1 taon na rin ang lumipas mula noon. Bumalik ako dito dahil ibebenta na namin ang sasakyan. Nalugi ako sa Barrett Jackson sa no reserve noong nakaraang taon. Kaya susubukan kong makabawi sa pagbili ng isang kotse na no reserve na yung linggo. Nandito na tayo, dumadaan tayo. Dito, ini-inspeksyon nila ang kotse gamit ang daan-daang kamera. Tapos, ipopost online. Siguro di ko na dapat minaneho kasi madumi na. Pero maganda pa rin ang itsura. Hindi na perpekto tulad kaninang umaga dahil nagamit ko na ng 70 o 100 milya. Pero maganda pa rin. Excited akong makita kung magkano makukuha natin dito at gusto ko may reserve ito. Habang nandito tayo, tingnan natin kung ano ang lalabas bukas sa len ng mga kotse na nasa 100,000. May GT o 2 GTR at isa pang astig na Lamborghini Gallardo. Ano kaya pwedeng ipalit sa Lamborghini? Yung AMG GT, oo. Isang lumang Aston Martin, hindi masyadong interesado ang iba. 2025 at 2023 yan. Kaya hindi pasok sa gusto natin. DBX talaga, meron tayong 2021 DBX na may 46,000 milya. Totoong Aston Martin ito na pangkarera, pero kasya ang pamilyang may 5 miyembro at pwedeng sporty o marangya. Mas gusto ko yung sobrang sporty na SF Siyam na po, tama. Astig din yung X5 MS at XP2 MS. Mahal ko pa rin ang Taycan Turbo S. Ang bilis nila. May Lamborghini Gallardo sa likod at Lamborghini Huracan na mas malayo. Maraming Bentley, Rolls-Royce, AMG at Ferrari, kabilang ang Ferrari 360. Meron ding 2 Lamborghini Urus at ilang 911. Uy, maganda pamalit ang Audi Arwalo. Pero mas gusto ko pa rin ang Gallardo kaysa Arwalo. Napag-usapan na natin ito kanina sa video natin na ang Volkswagen ay Audi, ay Porsche, ay Lamborghini rin. 2017 walot, 42 milya. Nakakagulat na walot, 42 milya lang ang na-drive sa halos 10 taon 4 na AMG.
Gusto ko yung wrap na yan, baka ito na ang sunod kong bilhin. May interesting na fact pa dito. Yung bagong Aston Martin, pareho ng platform at 4-liter B-turbo engine ng AMG GT mula Mercedes-AMG. Astig, di ba? Pwede kang magkaroon ng Aston Martin na may AMG reliability. Ay wow, may Aventador at Viper, pero sigurado akong hindi yan Aventador o Dodge Viper. Sinasabi ko nga sa'yo, ang Volkswagen, Audi, Porsche at Urus ay pare-pareho lang. Ito ang Bentley na bersyon ng Urus, Volkswagen at Audi RSQ8. Tingnan mo ang ganda nito. Tulad ng Aston Martins, may pagpipiliang luxury o sport. Malinaw na sport na purple, itim at berde ang kulay. Astig ang kombinasyon. Oh, may Skyline GTR tayo. Hanggang dito muna ngayon, marami tayong natalakay. Una sa lahat, pinag-usapan natin ang tungkol sa Ferrari at ang pagkatalo sa Barrett-Jackson auction noong nakaraang taon. Pinag-usapan din natin kung paano ko ibebenta ang Lamborghini dito bukas o Miyerkules. Yan ay magiging pangalawang video. Sunod, pupunta tayo sa Barrett-Jackson para subukang bumili ng ilang kotse na walang minimum na presyo. Iyon ang magiging bahagi 3. Titingnan natin kung anong makukuha natin. Gustong-gusto ko talaga dito, parang Super Bowl ko. Gustong-gusto kong mag-auction lalo na sa Barrett-Jackson. Hindi ganun kasaya ang pagbebenta, pero sobrang saya ng pagbili. Magaling sila doon. Bukas, ibebenta natin ang Lamborghini. Yan ang susunod na video. Kaya nakasilip na tayo sa mga darating bukas. Kukuha ako ng Uber pabalik sa auction na pinuntahan ko kanina para kunin ang Escalade at ibabalik ito sa shop ko. Yan na muna ngayon.